Welcome to Donmar TV News Channel. Kayong mga lahat, Senate, do not investigate programs which are ongoing. You will derail it, you will delay it by your incessant penchant for investigating government offices. Pero alam mo, may point si Pangulong Duterte dito. Seriously speaking, kesyo daw ginugulo ni Pangulong Duterte yung investigasyon na ginagawa ng Senado. Pero ang totoo niyan, itong mga senador ang nanggugulo. Alam nyo kung bakit? Isipin nyo na lang ito ha. Ang DOH ang in charge almost sa lahat para anuhin itong pandemya. Labanan itong pandemya natin. Pero isipin mo, kaliwat kanan. Kaliwat kanan investigasyon ginagawa sa DOH. Kaliwat kanan sumasagot yung sekretary. Pati mga USEC sumasagot. Talagang may istorbo ang DOH. Tapos expect nila maganda at mabilis ang gagawin ng DOH. Diba? Hindi ako, ito in fairness mabagal naman talaga ang DOH. Ngayon, ginugulo nyo pa, lalong babagal yan. Diba? Kasi, kaliwat kanan, nag-iimbestiga kayo, kaliwat kanan, ginagatungan nyo yung COA. COA na nga nagsabing walang ninakaw. Kailangan lang mag-comply sa mga dokumentong kailangan. Dahil ginulo ninyo, lahat iniimbestiga nyo na kagad, hindi pa nga tapos. Lalo tuloy gumugulo. Diba? Gusto niyo lahat pakialaman na lang. Why don't you just wait? Mga pakailamero, sir Yun ang totoo, boss. Pangulong Duterte. Pakailamero po kasi talaga yung mga yan. Dapat nang pakailaman nila kung paano pumayan. O kaya, hindi, biro lang Dapat to ang pakailaman nila kung paano sila mga kandidato ng maayos nang hindi dinadaan sa paninira lang. Kasi ang style ng pagkakandidato nila siraan ng gobyerno, di ba? Until they have completed the project or until the project is terminated. Ganon sana ang gawin ninyo. Oo. Pakiusap lang por respeto. Well, kayo antiga, kayo yung palaging nag-iimbestiga. I hope that someday we will have also a time to question your actuations. And we will start with you. Hindi naman kayo lahat dyan malinis. Gordon, are you really investigation in aid of legislation or in aid of your personal political interest? I heard that you want to run for vice president next year. And you are trying to impress the opposition that they would consider you. Totoo ba ito, Secretary Gordon? So tama lang na yung statement ni Mayor Sara na wala kaming pinag-usapan ni Senator Amy na maging vice president siya. So tama yun. That's correct. But the point of President Duterte is not really Senator Amy, it's BBM. O bakit din yung tanungin kay Mayor Sara if may usapan na BBM's magiging vice president ni Sara Duterte. Hindi na hindi na ako ang sasagot diyan. Sino? Si Senator Amy na. Si Senator Amy mismo nagsabi na nag-usap sila. 'Di ba meron sa balita? Yan na yung pinag-uusapan. So anong sasabihin? Mali na naman daw yung mga dilawang, yung anti-Marcos. Tang-ampaw talaga itong vlogger na ito. Sabi ko nung kasi ganun yung title niya Sunog daw tayong mga mga dilawan o yung mga anti-Marcos. Sabi ko hina talaga ng kukote nito. Ampaw na ampaw Di ba? Sabi ko nga kawawa naman to, napaka-ampaw.
Ang point doon, si Pangulong Duterte nagkamali lang na siya nang sabi na si Senator Amy. Pero si BBM yung tinutukoy niya. So tama yung sagot ni Mayor Sara na wala silang pinag-usapan ni Senator Amy na siya magiging Vice President. Tama yung sagot ni Mayor Sara Duterte. Pero yung pinag-usapan na Vice President si BBM, sino nagsabi? Di ba mismong si Amy na? Lumabas sa balita? O di ampaw ka talaga? Ampaw. Ay nako. Alam mo, tatakbo rin ako. Oh, Kung mag-usap lang tayo, pwede namang ikaw ang maging Vice President kung karapat-dapat ka. Tanong ni Duterte bakit daw noong 2020 pinatigil ni Gordon ang Red Cross sa pagtetesting. Matatanda ang umabot ng halos 900 million pesos ang kulang ng PhilHealth sa Red Cross noon. He threatened that he will stop the testing. Alam mo, I really do not know, but I cannot see the rationale of your statement na you threaten government with something which ought to be done by you, irrespective of whether or not may pera ba o wala. Inulit ni Senator Richard Gordon, chairman ng komite, tingin niya nagpapanik na si Pangulong Duterte. This is really tragic. I think it is an attempt by the President to try and distract the people once again. The matter at hand, sabi nga ni Senator Lacson, nagpapanik siya because kami, magfo-focus kami dyan. Mr. President, first of all, I'll say it is an honor to be attacked. sabi daw ni Lacson nagpapanik. Di ba ganyan? Ganyan ba yung nagpapanik? Di ba? Hindi. Ito dati nga isipin mo, dati pinatawag pa yung anak niya sa di ba sa Senado. Pinatawag pa si Senator Bongo. Naalala niyo pinagtanggal-tanggal pa ng damit nung Trillanes na yon? Eto, walang kakwenta-kwenta yung issue Yung dati, mas pwede pa, alam nyo kung bakit. Kasi walang merong ebidensya kuno si Trillanes, paano mo babarahin yon? 'Di ba? Na ebidensya kesyo ganito, kesyo ganyan, 'di ba? Ito, ang daling barahin, may dokumento na nagpapatunay na walang overprice. Paano naging panic yan? Ito naman mga ito, panik. Kayo nagpapanik. Ikaw, Lacson, na nagpapanik. Bakit? Kulilat ka Yan ang totoo. Lacson, ikaw ang nagpapanik. Dahil kulilat ka sa survey. Hindi ka nga umaabot ng pang-5 Talaga magpapanik ka niyan. Bakit? Nasabi mo na sa taong bayan tatakbo kang presidente tapos wala ka bang pang-5, pang-6? Kung ako yan, magpapanik talaga ako. Gagawin ko ang lahat para maka-epal. Di ba? Sabi nga ni pangalan nito ni Panelo, si Sec Panelo. Ang nagpapanik yung tumakas sa Pilipinas. Sino yung tumakas sa Pilipinas noon? Nakakuhanan pa sa airport. Yun ang nagpapanik. Panik. Excuse me po. Paano magpapanik? Isipin nyo to common sense. Magpapanik ka ba? Yung anak mo number 1. Ikaw number 1 sa Vice President. Duterte number 1. Magpapanik? Okay ka lang? Yung survey niya, trust rating ni Pangulong Duterte umaangat patuloy. Papanik ba yan? Common sense naman. Ako ang nagpapanik. Bakit? Wala pa akong motor. Bukas kailangan ko nang mag-ride. Lilipad na lang ako. Yun ang panik. Papanik na ako. Naghahanap ako ng motor. Wala akong mahiraman. Wala magpahiram sa akin. Panik na talaga ako. Gusto ko na nga bumili. Kasi nga, bakit? May kinaugnayan ho yan. Magpapanik ka pag wala ka makukuha na. Di ba? Wala nang pag-asa, yun na magpapanik ka. Tulad ko, magpapanik ako. Bakit? Wala akong makuha ang motor
Lacson ang nagpapanik. Bakit? Kulilat ka eh. Uy! Uy! Yun ang totoong panik. For doing my job and for me, my job both at the Senate and at the Red Cross. I have nothing to be ashamed of. Huwag mo ko awayan para hindi Hindi kayo naaway. Iiyak ka na. Iiyak na. Eto, balta natin yung music ha. O, tuloy. makapag-focus doon sa dapat namin paghandaan. I'm the favorite target of the President right now and it's okay. I just want the President to know that there's not no problem, Mr. President. You know, the Blue Ribbon is the only committee in the Senate that can say motu proprio, which means on our own volition, on our own action, we can investigate. And we did right away. And that's how we discovered, you know, we are family. You know, ang dami na, no? Lumalabas na dyan. You know. Can you Papatawa pa, corny naman. imagine, how can these people not know? You're giving 8.7 billion to one company. Sa halip daw na mawala ng focus ang investigasyon ng Senado, sana raw utusan ng Pangulo na sumagot ang mga tao niya sa mga tanong ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi ba sumasagot? Paulit-ulit din na sinasabi yan. Bakit di na lang utusan ni Pangulong Duterte na sumagot ang mga tao niya? Hindi ba sumasagot? Ilang beses na sumagot itong... Muntik ako na sabihin, kalbo, kayo talaga. Nasasakta naman ako doon. Itong Yusek Lau na ito, ilang beses nang sumagot eh. Sabi niyo, huwag niyo lang pasagutin. And ang pakiusap ko lang, Mr. President, have your people answer the question? Hindi ba sumasagot? Ha? Di ba umatin nga? Ano sinasabi niyo dyan? Anong ginawa niyo sa pera? Yun ang tinatanong eh. Kasi nakataka mga tao. Kataka kami. Na ano? Bakit siya ba ngayon eh? Ang gagaling nila magbigay ng pera na Oh. bigay lang ng bigay, bilyon-bilyon. Eh kailangan ng mga tao natin ng pera. Anong pinagsasabi mo? Na-deliver naman na. Anong pinagsasabi mo? Nasaan yung pera? Gusto mo na i-deliver nila tapos ibalik nila yung pera sa atin? Baka ano naman ito? Alam mo yun, parang... Kasi alam mo bakit ha? Ito, kasi nga iniisip, lagi lang nilang inaano, nasaan ang pera? Nasaan ang pera? Isaksak mo, yung mask, nandun na. Sa face shield, nandun na. Yung PPE ginamit, yung tinapon. Gusto mo ibalik sa inyo? Hindi, diba? Okay ka lang, Gordon?